Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako nga pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Servant ni God Podcast. Ayan, hi, hello. Hello, Magandang hi. araw, mga Yan, kabataan. sa ating mga tagapakinig dito sa Servant ni God Podcast. Kamusta kayong lahat? Especially hello sa mga members yeah. ng Parachute Ministry Oo, of shout San out. Sebastian Cathedral. Shout out sa mga kabataan natin dito sa katedral, ano? Ate Ali, dun sa ating pilot episode, pinag-usapan natin yung pakiramdam ng isang pagiging youth servant ni Lord. Tama. Oo, at saka doon sa pilot episode natin, masasabi natin na ang buhay ng isang kabataang naglilingkod ay tunay na mahiwaga. Mismo. Kung paanong naging mahiwaga si Lord, ganun din mahiwaga ang buhay natin sa simbahan. Oo, tama. Yes. So moving forward to our second episode, hihimayin naman natin kung ano ang purpose ng pagiging isang youth servant sa sarili at bilang isang komunidad ng kabataang naglilingkod, pertaining especially sa Parachute Ministry of San Sebastian Cathedral. So the question is, O yan na. what on earth are you here for? Oh my God. Grabe naman yung question natin. Ano? Ang unang, gusto ko munang, bago mo itanong yan, gusto ko munang tanungin, nandito nga ba talaga ako sa Earth? O baka nandun ako sa mundo niya? Nino. Sa kasamaang palad, wala. Wala pala. Malungkot naman. Oo, pero masaya, nasa mundo ako ni Lord. Wow! Parang napanaginipan ko na to. Totoo. Grabe naman panaginip yan. Anyway. Oo. Ayun nga. So, ikaw. Sino ba tatanong? Sino ba Ikaw, una? Ako na ikaw muna. Ako na muna. Oh my God. What on earth am I here for? Siguro ako ay nandito sa mundong ibabaw. Wow! Nasa mundong ibabaw para magmahal. No? Siguro ako ay nabubuhay para magmahal dahil gusto ko makakontribute doon sa mga taong mapagmahal at sa mga taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal dahil tulad nga nung ating nakagawian dito sa youth ministry na pass it forward, siguro yung natanggap kong pagmamahal ay gusto ko ding ipasa doon sa mga kapwa natin kabataan. Nakakabayan din sa story ng Circle of Love. Wow, yung circle of love. Kaya pala kanina nakita mo yung ano. Yung pala Pass yung it meaning. forward. Pass it forward. Ikaw, Ate Ali. Ako, Gusto ko yung ako. ang taas lagi ng pitch ko, no? Siguro what on earth am I here for? Sabi ko sa'yo, di ba? Parang napagnilayan ko na yung question na yan recently. Masyado kasi akong nag-iisip-isip sa mga bagay-bagay ngayon. And napagnilayan or na-realize ko na siguro yung words ko, kung paano ako makipag-usap, kung paano ko i-address ang mga bagay-bagay. Parang siguro yun yung purpose ko na naisip na paano ba explain? Nakuha ko din dun sa sinabi mo yung word na napagnilayan mo na. Na parang, nandito din ako sa mundo para mapagnilayan ko din yung buhay ko at yung buhay ng mga kasama natin. Bilang servant. Parang doon natin makikita kung anong nangyayari sa buhay natin. Parang pagninilay lang talaga kasi lagi may dahilan yung lahat ng nangyayari At sa atin. napakahalaga na palagi nating pinagninilayan. Tama. Ayun nga, so what on earth am I here for? Ayun, parang yung purpose ko talaga, yun nga, nasabi ko naman na kung paano ako magsalita. Parang nasabi ko sa isang tao. Kasi matagal na yun, parang nagsusulat ako. Mahilig kasi ako magsulat kapag Ako din, nung elementary. Tagal naman. Recently lang ako. Hindi ako nag-high school at college eh. Joke lang. Mahilig ako magsulat kung ano mga naiisip ko, ganun, nare-realize. And then, parang binalikan ko yung mga nasulat ko. Tapos hindi ko na alam kung kanino ko sinabi yung nasulat ko na yon, na parang sabi ko, may isang tao na nagsabi sa akin na, sobrang reassuring daw ng words ko na sinasabi ko. Tapos doon ko na-realize, baka ito yung purpose ko.
Wow. Yung kung paano ko makipag-usap sa isang tao. Yun, tas hindi ko natanda kung sino yung tao na yun. Actually, may impact ka nga sa tao. Based on experience Huy, ako lang na to, nakakasama kita. Ano yung mga random na pagtatagpo natin minsan sa mga lugar-lugar. Or pag minsan magkasama tayo sa simbahan. Kasi yung sinasabi mo na kaya ka nandito dahil doon sa mga words mo, dahil yung mga sinasabi mo sa mga tao. Pero kapag every time na magkasama tayo, kahit wala kang sabihin, yung isang alay sa katapang. Wow! Sinabi mo yung buong name ko. Kaya yung isang katulad mo, yung ikaw lang talaga, yung presence, more than words pa. Yung kahit wala kang sabihin. Grabe naman. Ang sarap naman sa pakiramdam marinig. Totoo yun. Tapos yung sinasabi mo na purpose, yung sa love, di ba lagi ko sinasabi na parang ang higpit lagi ng yakap mo. Ay. Grabe naman. Ang sarap din naman pala sa paano. Ang sarap naman pala. Ayun, kasi Huwag natin bulahin ng isa't isa. hindi, being honest, ganon. Na parang, siguro, oo, tama, ang pagmamahal. Kasi, sobrang ang sarap sa pakiramdam ng yakap na, alam mo yung genuine na yakap. Kasi, di ba, sa PYM, parang culture na natin na tayo, yayakapin ng isa't isa, kapag magpapaalam or kapag magkikita, kapag ganon. Pero alam mo yun, iba yung signature ng yakap mo na na parang ang higpit na yakap ni Michael, ganon. Parang, ayun. Siguro, yun ng pagmamahal mo. Wow. Siguro yung salamat sa pagpapaalala niya. Hindi ko na naiisip yan. Kasi parang naiisip ko kasi, hindi ko kaya magbigay ng advice kahit gusto ko magbigay ng advice. Kasi parang pag ako nagsalita, parang mapagdikta na parang, ito dapat gawin mo, ganyan dapat gawin mo. Pero kapag siguro dinadaan ko na lang sa sayakap na parang, nakikita kita. Nandito ako. Wow, Ogie Alcacid. Nandito ako, ayan. So, yun yung isang purpose ng bilang ako ay nabubuhay. Bilang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. So, yun yung purpose ko bilang isang tao. Nakakatuwa naman yung una nating pag-uusap. Alam mo yun, parang di ba sabi mo, parang yung presence ko, ganun. Naisip ko, yun yung isa sa challenge ng podcast na to. Kasi, palaging ako nakikinig lang. And then, ayun, yun yung challenge. Anyway, ayun. So, salamat sa sa mga sinabi mo tungkol sa akin. Salamat sa validation. Salamat sa validation. At saka yung moving on sa napag-usapan natin yung bakit ba tayo nabubuhay, anong meron sa atin ngayon. Pag-usapan naman natin yung purpose mismo ng ating youth ministry. Parish youth ng Parish Youth Ministry, Kasi ang purpose ng ating youth ministry, yung kabataang lingkod ng inang simbahan, 'di ba? Sa lahat ng hindi nakakaalam, yung kabataang lingkod ng inang simbahan, pag pinaikli siya kalis, yun yung tawag sa mga youth ng simbahan noon. Na ngayon ay ginawa ng Parish Youth Ministry. Na before siya maging Parish Youth Ministry, naging Parish Youth Council pa siya. Yun, ngayon, Parish Youth Ministry na. Maraming pagbabago para makadating sa Parish Youth Ministry. Ang hindi nagbabago si Lord. At ang hindi nagbabago ay ang paglilingkod ng mga kabataan. Yeah. So, dapat walang magbago. Wala daw. Wala. Hindi, may changes May dapat. changes. Kasi nag-i-improve tayo. Tama. Pero yung presence natin sa simbahan at yung presence ni God sa atin, hindi nagbabago. Titira natin yung mga magagandang qualities. Ayan. Yeah. So, yun nga, yung ating purpose ng simbahan. Young pilgrims of God called by the Father. Yun yung unang line doon sa purpose natin. Young pilgrims of God called by the Father. Tinawag. Called by the Father. Diba? Parang yung buhay natin, tayo mga youth dito sa simbahan, naniniwala tayo na may kanya-kanya tayong storya ng pagtawag. Tama. Na parang yun yung pinag-usapan natin doon sa pilot episode. Yung paano ka tinawag. Yung pagtawag. So tayo, tinawag tayo. At yun yung isa sa mga misyon natin mga kabataan. Na yung purpose nating mga kabataan dito sa simbahan na tayo ay maging instrumento din ng Diyos na tawagin yung ating mga kapwa kabataan papunta at nang mas makilala nila ang ating Panginoong Hesus. So, yung first line ng ating
purpose ng parang sinasabi na lahat tayo na naglilingkod ay tinawag. Yes. Lahat tayo na nandito sa simbahan at lahat ng mga nakikinig ngayon, meron tayong iba-ibang istorya nga ng pagtawag. Wow. Sana ay parang naisip ko lang na sana kapag na-feel natin na tayo ay tinatawag, sana tayo ay tumugon. At itong itong pagpili nila na pakinggan yung podcast natin ngayong kung kailan man nila pinapakinggan ito ipagtawag na din. Pagtawag ng Diyos. Napakadaming instrumentong ginagawa ng Diyos. At itutuloy natin, young pilgrims of God called by the Father to lead fellow youth to the Son. To lead fellow youth to the Son. So tayo mga kapwa kabataan, anong masasabi mo doon? To lead fellow youth to the Son. Yung parang tayo speechless. Kasi sa daming paraan ng paglilingkod ng mga kabataan, To lead fellow youth to the Son, napakadaming pamamaraan kung paano tayo mas makakapaglingkod sa ating kapwa kabataan. Tama. At parang naalala ko lang, meron akong isang nabasa na parang pastoral letter ata ng parang sa isang parish sa US. Nabasa ko yung pastoral letter. US. Nag-scroll lang ako tapos nakita ko siya. So binasa ko, parang sinasabi na hindi natatapos ang mission natin sa pagtawag kasi tayo ay hinuhubog patungo sa isang landas na kung saan nakasulat ang ating landas. Ayun, tulad ng sinabi mo, yung pagtawag, kaakibat ng pagtawag ang paghubog. At dun sa paghubog na yun, nandun yung mission natin na magbahagi ng evangelisasyon sa ibang mga tao. Parang yun yung pinaka-purpose din ng simbahan, evangelization. And sa pagbabahagi na yun, napakadami ng mga pwedeng gawin kung paano mo mapapakita na nagsiserve ka, nag-grow ka spiritually, and kung paano yung change na gusto nating makita. Ayun, yun nga, tsaka naalala ko sabi ni Father Jake na ang kanyang gusto niya sa mga kabataan ay yung mapalapit sa Diyos, madala sila sa Diyos, may pakilalang Diyos para tayong lahat ay sama-samang maligtas. Yung pinaka syempre guided ng Holy Spirit ni Mama Mary at ng ating patron na si San Pedro Calungsod. Yan. So yun yung pinaka-purpose ng ating parish youth ministry. Wow. Ayun. So sa mga napag-usapan natin, Oo. ang question ulit ay, ano ang one word mo? Ako muna. One word Pwede ikaw muna. Ano ba? Sige, ako na muna. Sige, go. Ang akin ay yung kukuhanin ko doon sa sinabi mo na paghubog. Alam mo yan din yung naisip ko. Pwede naman yun ng one word mo din. So, akin yung paghubog dahil gusto kong mapaalalahanan yung sarili ko na kung ano man yung nangyayari, maganda man or pangit, na minsan gusto mo magpatuloy or hindi mo na magpatuloy, gusto kong mapaalalahanan yung sarili ko na ito'y bahagi ng paghubog. Para hindi ako mawala sa paglilingkod na ito at sa piling ng Diyos. Kasi napakahirap ng buhay nang wala ang Diyos. Ang sa akin naman, hindi siya paghubog, pero yun din yung thought. Ang sa akin naman ay Gusto hinuhubog. Ang word ko naman ay hinuhubog. Ayun, ako'y nasa process pa ng pag-i-improve ng sarili ko at bilang isang servant. Ayun, napakarami pa ang ating pagdadaanan. Yan, lagi kong sinasabi na napakarami pa ang ating pagdadaanan. At ito tayo ay hinuhubog habang tayo ay papunta sa kung saan man tayo papunta. Yun, napaka-malaman naman ang ating episode na iyan. Yes. So that's it. That's our second episode. So that concludes our second episode. Sana ay may mga napulot ding aral ang ating mga kabataang nakikinig ngayon. So kayong mga kabataan na nakikinig ngayon, nanonood ng aming podcast, anong purpose nyo bilang isang servant, bilang isang kabataan? Anong purpose nyo sa simbahan? Ayan. So, comment your answers sa ating comment section and Yes. Oras na para simulan natin na alamin yung ating purpose na mabuhay ng may
kabuluhan. Ayan. At saka, para sa mga kabataan naman dyan na nasa iba't ibang parte dito sa may paligid ng ating parokya, open na open ng ating San Sebastian Cathedral na kayo ay akayin, yakapin at paramdam ang pagmamahal ng Diyos. I-message nyo lang kami sa aming Facebook page, ang Parish Youth Ministry, San Sebastian Cathedral, Lipa. Yan, sana ay maging parte na din kayo ng aming napakalaking bilog. Samahan nyo kami na hubugin ang ating mga pagkatao at ang buhay ng pagiging servant. Magpahubog tayo kay Lord. Tama. And that concludes our podcast. You can stream Servant ni God podcast on Spotify, YouTube, and Facebook page, and you can search it on Parish Youth Ministry, San Sebastian Cathedral, Lipa. Yan, kita-kits sa ating next episode, mga kapatid. Muli, ako si Ate Ali. At ako si Kuya Michael. At ito, ang Servant ni God Podcast.